We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Apektado sab sa grabing pagbaha ang probinsya sa Davao del Norte sa pag-ulan nga dala sa shear line sukad niadtong Lunes sa gabi. Gani karong adlaw ana gihapon sa lagpas tao ang level sa tubig baha sa pipila ka lugar sa probinsya. Atong sanong nagdetalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Tagum City sa Davao del Norte. Kent? Sara, gawas sa Davao de Oro. Labing naapektuhan usab sa grabing pagbaha ang pipila ka lugar sa Davao del Norte. Busa gipailuom na sa state of calamity ang lungsod sa Asuncion. Naggama na lang og kawayan nga bangka ang mga residente dinhi sa Mankilam, Tagum City sa Davao del Norte tungod sa lagpas tao nga baha. Sinong Victoriano, misakay na lang sa maong bangka human nalunupan ang iyang balay. Lisod kayo eh. Yung kayo, sir, kayo kuhan, kuhan, tabok-tabok lang. Sa kataas sa tubig baha nga misulod sa kabalayan, dunay mga residente nga sa dapli na lang sa kalsada nagtinir. Ay, lisod po sir, ay nami dari. Pero nga wala man muna dato sa evacuation na layo ba? Layo mga good sir. Nya labi na yung ana nga wala ko suga dito kay burn out ba yan sir. Hinuon ang ubang residente dinhi sa Loretta Elementary School sa San Miguel, Mibakwi. Kadako kayong diferensya kay kanang mag-CR ka, magkuhan ka, unya diri nga nya kuan na mas safe ka diri pero ang pagtulog nimo, ang pagkuan nimo dili ka kayo ka kuan, murag magmata-mata lang yapon ka. Bana man. Paited kay sir kay nga bulintang gito among mga kandito, mga sanina, mga gamit gid namo didto, mga hayop, nang lutaw na sila. Bisan pa og init ang masa nating panahon kaganihang buntag, padayon ang pagsaka sa level sa tubig sa Barangay Kanukotan. Gani kining balay halos miabot na sa atop ang level sa tubig baha. Karon lang matud pa kini nakasinati og ing-ani kataas nga baha sukad miigo ang bagyong Pablo ni atong 2012. Hasol gyud sir oy kay lisod baya in town pud no kanay magbaha nya manghipos wayo sa among mga gamit na pud. Nagpatabang usab kining mga magbanay human nga natrap sulod sa ilang balay ang iyang manghod sukad pa pagsugod sa baha. Trap in town sir. Amo untay iparescue kay untay kaon. Oo, pila na ka oras ma'am? Ato pagsugod ani baha sir. Oh, ayos sila kagawas bagi na mo magbakwit na awo magud sila nagbakwit dayon sir. Wala sab nakaikyas ang barangay pagsabangan sa paglapos sa suba sa lugar. Ubay-ubay ka mga motorista ang na-stranded. Busa ang uban, nakhitch sa dakong sakyanan. Pero wisyo sab ang hatod sa baha sa mga residente sa Purok 1, Guadalupe, Carmen, Davao del Norte. Uman milapaw ang tubig sa sapa. Lisod kayo kay di na makagawas niya ang sapa ang panginabuhian sa sulod. Tanggong yun. Sa pinakauling tala sa PDRMO Davao del Norte, kapin 16,000 ka magbanay sa tibuok probinsya ang apektado sa baha. Nanatay more than 16,000 families affected sa tubuok Davao del Norte. So from 10 municipalities I think. Mas paspas ang tubig ko karon kay mas ikan sa ating pababa na gyud siya sa downstream. Nya ang ulan po is dili lang ikan diri but ikan sa mga headwaters o mga taas nga dapit, especially parts sa Bukidnon and also parts sa Agusan. Samtang, gipailaom na sa state of calamity ang lungsod sa Asuncion sa Davao del Norte. Sa pakiginabi sa Super Radio Davao, gikumpirma ni Asuncion Mayor Eufrasio Dayaday nga miabot na sa 6 ka barangay sa lungsod ang labing naapektuhan sa baha
o dulaan 5,700 ka pamilya ang gipahiklin. Sa pagkakaron, nagpadayon ang rapid damage assessment and need analysis sa mga barangay nga apektado sa pagbaha. Sa Compostela, Davao de Oro, ubay-ubay ka mga residente ang na-stranded sa kalsada Martes sa gabi tungod sa kataas sa tubig baha. Palisuray ang pagtabok sa mga ambulansya nga dunay kargang pasyente. Busag ipasakay usa ang mga pasyente sa army truck sa 10th Infantry Division Philippine Army aron makatabok. Sumala sa PDRMO Davao de Oro, anaa sa 1,066 ka magbanay ang apektado sa pagbaha. Hinuon sa karon, aduna na lang pipila ka mga lugar sa probinsya ang nakasinati og mga pagbaha. Sa Caraga, Davao Oriental, nagpabiling gihapong isolated ang pipila ka mga sitio human nga nahugmak ang kabahin sa San Pedro Bridge. Sa karon, target sa LGU nga maghimo og road rehabilitation aron temporaryo nga ma-access og matabangan ang mga na-isolate nga sitio. But as of today, dili pa gid pwede siya mabutangan og mga like for example ang bangka tungod kay kusog gihapon ang tubig sa pa. Sara, pipila gihapon ka mga lugar sa Davao del Norte ang dili pa pwede maagian sa mga gagmayng sakyanan tungod sa grabeng pagbaha. Samtang sa pagkakaroon, nakasinati ang Tagum City o grabing pag-ulan, busa, pahimangno sa otoridad. Ilabi na sa mga mibakwit nga dili usa mouli sa ilahang mga panimalay hangtod sa muubos na ang level sa tubig baha. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Gibutiag sa Comelec Davao nga duna na matud pay nagsumite og papeles nga dunay kalabutan sa People's Initiative ngadto sa buhatan sa election officer sa Davao Region, gawas lang sa Davao City. Samtang nakalatag na ang schedule alang sa pag-abli balik sa voter registration alang sa May 2025 midterm elections. Ano ang report ni Argil Relator? Sa nagakahitabong pagpapirma matud pa ngadto sa katawhan labot sa charter change, gikumpirma sa Comelec Davao nga dunay pipila ka election officers sa Davao Region, gawas lang sa Davao City nga nakadawat na sa papeles nga gipirmahan nga gisumite sa proponents o nagpasiugda. Hinuon, wala pay dugang detalye nga mahatag ang Comelec 11, sanglit igo lang matud pa sila mudawat sa gisumiteng dokumento o wala pa masayod kung unsa ang klarong pagproseso niini. It's not verification, submission lang of signatures sa ato ang mga election officers. Dito sila nag-submit and dili pa man tanan. Sa tulo ka political district sa Davao City, taman Miyerkules sa Udto, wala pa nadawat nga samang papeles ang Comelec offices. Kinahanglan matud pa nga makaabot sa 3% gikan sa total number sa registered voters sa matag distrito ang nakapirma. Samtang sa gipagula nga schedule sa Commission on Elections, sugda na sa February 12 ang pagparehistro sa mga botante hangtod sa September 30, 2024 alang sa umaabot nga May 2025 midterm elections. Alang sa mga bagong botante, magpa-reactivate, magpa-transfer og registration, correction of entries og change of status. Abli ang tanang opisina sa Comelec gikan alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon, gikan Lunes hangtod na sa Sabado. Abli sab ang Comelec bisan og holidays gawas lang sa March 28, 29 ug 30. Kinahanglan lang mag-fill out og usa ka kopya sa application form nga libre nga pangayo sa Comelec o ma-download sa ilang website. So ilang buwan po 'yun. Huwag po nating hintayin yung last day scenario natin again. So ngayon pa lang po sa pag-start pa lang po pupunta na kayo. Just bring your valid government issued IDs. Sa mga estudyante natin, like yung mga high school, pwede nyo pong dalhin yung mga students ID po ninyo. Giplanuhan na sab sa Comelec ang pagbaygayon og satellite registration. Amoa is they're planning to hold a registration anywhere. Na program na kahit na dili ka taga Davao, tapos dinhi ka magrehistro ana. But still pa siya kana mga preparations pa lang gipanghimo karon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Commission on Elections sa Cagayan de Oro City mikumpirma nga nakadawat na sila og mga dokumento alang sa nakuhang pirma sa People's Initiative Movement aron amendahan ang 1987 Constitution. Ani ang report. Moabot na matud pa sa 39,000 ka mga ngalan og pirma ang naihap sa 2nd Legislative District
sa COMELEC sa Cagayan de Oro City alang sa People's Initiative aron amyendahan ang konstitusyon sa nasod. Sumala sa COMELEC karong semanahan nila nadawatan ang maong mga document nga gisumite sa ilang buhatan alang sa COMELEC certification sa mong inisyatibo. So ang ilang gi-submit 41,000 40,000 names sa kapin na among na verify na ihap kibali. And then sa signature, dili man mo tali. So, naiuban mo pirma. So, nakakam up ratag mga 39,000 plus nga signature. Usa ang barangay makasandig sa ikaduhang distrito sa mga lugar kung asa adunay sobra 2,000 ka mga pirma ang nakuha gikan sa katawhan. Apan sigon sa barangay, wala matud pa sila kahibalo nga aduna di ay mga susamang lakang sanglit walay koordinasyon sa ilang buhatan. Pero sa ako lugar nga una-una, no? Kanang insakto naman ang charter chain, maayo man. Pero ang problema lang, ang pagdala niya lang nato ba, ang pag-manage sa anak, kay medyo gidya na diferensya. Apan sa paglibot sa GMA Regional TV, nagkadaiya ang reaksyon sa mga tawo nga among nakahinabi. Adunay uban nga mipirma, apan lahi ang gipasalig kanila. Sama na lang sa ayuda ug uban pa. Kana lagi ng katong amendment nila nga 1987 na balaod utrohon daw to. Kaya ipasalig nila natin daghang matrabaho diri sa Cagayan. Katura, nimil ba sa mga tao? Ingon sila nga para kuno to assistant sa tupad. Ana siya. Nya nana sila ko. Unta din siya nga pangpaon namang present number. Para daw sa sunod election daw. Dili sa ko pirma ana, ma'am. Unahon na lang nimo dito sa katong daghan kaayong mga residents dito sa among luyok kay ngano mas maayo man na nga og ako ray magpirma-pirma lisod kaayo. Apan pagpasabot sa usa ka advocate sa mong People's Initiative nga panahon na kuno nga usbon ang ubang probisyon sa 1987 Constitution tungod karaan na og dili na haom sa kasamtangan. Kay remember atong constitution 36 years na. So naay mga provision at mga panahon na dili na mo apply karon sama anang ang provision sa constitution that only allows for foreign investments no up to 40% capitalization sa ilang mga negosyo diri sa atong nasod. Na kayo na obsolete na kayo na with the World Trade Organization and globalization sa economy, halos na nasod open na sa foreign capital. Sa pangutana nga adunay uban tawo nga wala kahibaw sa ilang gipirmahan, ang tubag sa advocate. Ngano nag-affix pud mo sa inyong signature nga wala ninyo nasabtan ninyo gipirmahan. Total diha sa inyong gipirmahan naman diha si babaw kung unsa ang rason nga no gipangayo o giduulan mo para mo mga suportahan kini nga kalihukan. Apan alang kang Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, dili pa kuno panahon nga amendahan ang atong konstitusyon. Atong congressman pakudak kang kayo pag-ating ka atong charter change. Dili pa. Mismo ang kung ibayin man nato sa lain na pamaagi federal o parliamentary, ang atong batasan o hinaya sa Pilipino dili ang nga klase sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 600 ka Filipino deportees nga gikan Sabah, Malaysia nakauli na sa Zamboanga City. Kini ang unang batch sa Filipino deportees nga gipapauli karong tuiga. Samtang gipangandaman na sa DSWD Region 9 ang pag-uli sa uban pang batch sa Filipino deportees. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sakay sa barkong MV Antonia, miabot sa Zamboanga City ang 680 ka mga Filipino deportee nga gikan Sabah, Malaysia. Gikan Pantalan, gidala sa Department of Social Welfare and Development Center ang mga deportee aron mahatagan og paunang ayuda sama sa medical assistance, hygiene kits, mga pagkaon ug psychosocial first aid. Temporaryo sab nga nagtinir ang maong mga deportee sa Processing Center for Displaced Persons sa maong ahensya. Gisugdan na sab nila ang pagsuta sa hinungdan sa pagtinir sa maong mga deportee sa Sabah. We also tap our social workers, see any possibility sa baka sila po ay naging victims din po ng trafficking.
which can be one of the reason kung bakit po sila nandoon sa major challenges din po kasi nito is yung reason kung bakit po sila napapadpad doon is because number one, lack of livelihood, opportunities, goal nila no to help their families. Dugang sa ahensya, sagad kuno sa mga deportees nagikan sa nagkadayang lugar sa Bangsamoro Region. Nakig-koordinar na matud pa sila sa local government sa maong rehiyon. Sa karon, hinay-hinay nang nanguli ang ubang deportees sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. Sumala sa DSWD, kini ang unang batch nga miabot sa syudad karong tuiga. Nakatakdang duna pay moabot nga laing batch sa Enero 25 nga gibana-banaang ana sa 800 ug gilaumang magpadayon kini matag semana. Kini subay sa programa sa ahensya nga nagsugod niadtong 2013. Our office is actually preparing for all of this arrival with all the financial supports and of course yung mga necessary preparation po doon sa center. Inihahanda po natin yan lahat to ensure na we will accommodate them and we can provide them all the necessary support services po. Sa tala sa DSWD 9 sa milabayng tuig, ana sa 6,409 ang ilang mga na-accommodate nga deportees. Apan gilauman nila nga moubos unta ang ihap niini karong tuiga. Bisan pa man niini, nagpabiling andam ang maong ahensya sa pagserbisyo sa mga Pilipinong deportees. That has been a problem. From time to time, umaakyat nga po yung number of Filipinos deportees. No? Although medyo hindi naman frequent yung arrival. No? There are efforts that are being conducted, no? Continuous education to our deportees, to our LGUs as well, to provide more opportunities. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Nagkahiusa ang religious leaders sa simbahang Katoliko sa Mindanao ug sa Muslim alang sa dialogue meeting ug joint statement human sa nahitabong pagpamomba ato sa gipahigayong misa sa gym sulod sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong Disyembre sa miaging tuig. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Sa talagsaong higayon, nagkatapok ang mga religious leaders sa Muslim o Kristiyano gikan sa nagkadaing lugar sa Mindanao atol sa gipahigayong Ulama Bishop Dialogue Meeting o joint statement mahitungod sa nahitabong pagpamomba sulod sa gymnasium sa MSU Marawi City niadtong December 3 nga bikalas ug kinabuhi sa upat ka tawo. Sa joint statement sa Muslim leaders ug Christian leaders, hugot nilang gikondina ang maong pagpangatake. Labi pa nga nahitabo kini atol sa usa ka Catholic Mass. Ang pagpatay matud pa sa mga inosenteng sibilyan ug mga debotong Katoliko, lantaran nga usa ka demonic act ug walay lugar sa katilingban. Gikarismaya matud pa sa religious leaders sa Bangsamoro ang pagpangatake ngadto sa mga Kristiyano, labi pa nga nahitabo kini sulod sa Barm Region. Nangyari sa Marawi. The area is sakop ng Barm. And then the victim is our brothers na non-Muslim. So, kumbaga pangit tingnan. Hindi talaga ganda. So, doon sa pagkaroon ng ganitong joint statement sa between our sides, sa mga bishop, and sa atin sa Bangsamoro or sa mga kasamang ulama, pinapakita natin na yung ganyang pangyayari ay walang puwang sa ating religion. Either sa Christianity o sa Muslim. The people in my area who have experienced so much trauma and so much pain can now rejoice over the fact that the religious leaders of Bangsamoro are with us and are one with us, and so we can move on. Gipaniguro sa religious leaders nga padayon ang ilang tinguha aron nga magpabilin ang pagsinabtanay ug respeto luyo sa lain-lahing nga tinuohan ug relihiyon alang sa kalinaw dili lang sa Mindanao apan lakip na sa tibuok nasod. Sulod sa duha ka adlaw nga panagpulong, nagkasinabot ang religious leaders nga palig-unon pa ang maayong relasyon tali Kristiyano ug mga kaigsuonang Muslim. Kini pinaagi sa pagbaton og kalinaw pagsinabtanay sa matag usa sama sa pagpahigayon og interreligious dialogue. And that we hope that we can continue this interreligious dialogue not only among ourselves but down to the grassroots level so that we can spread the culture of peace throughout the island of Mindanao. Yes, I think we have mga kasunod na mga plano to continuous na itong tinatawag na dialogue. Kasi this kind of activities is one of the mandate of Tarolecta na to
establish or to continue the dialogue. Andiyan yung peace. So tayo nagda-dialogue para makamit yung peace. So pinaka-original is peace. Kasi pag walang peace, walang nangyayari. Nagpasaligsab si Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez na suportaan ang mga lakang alang sa kalinaw sa religious leaders sa Mindanao. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga residente sa pipila ka barangay sa Libon na Bukidnon, girasyonan og tubig human naguba ang water pump sa ilang water system. Ilang gipanghimakak nga naigo ay ilang lugar sa Hulaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipanghaturan og tubig sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Libuna ang pipila ka mga residente sa Barangay Crossing ug Barangay Santa Fe sa Libuna, Bukidnon. Kini tungod sa kakulangon sa supply sa tubig sa ilang lugar. Human na daot matud pa ang ilang water pump nga mo'y gasupply og tubig sa duha ka mga barangay. Lakip man sab kuno sa mandato sa Bureau of Fire Protection ang humanitarian operation sama na lang sa water rationing. Through the request of the local government, humingi sila ng tulong sa atin na makapag-rationing tayo doon sa mga barangay na mahina yung tubig at the same time parang nasira yung pump ng water nila. Sumala ni Barangay Santa Fe Chairman Elias Ladica nga personal siyang mihangyo sa LGU o sa BFP nga mahaturan sila og tubig tungod na atol sab kuno sa fiesta sa ilang barangay ang pagkadaot sa ilang water pump. Nagsunod ang kining sa Crossing ug Santa Fe. 9 of 10 o 8 of 9 fiesta sa Crossing. Nga amo dai 9 of 10. So at that time sila dito na kuan pod medyo na kulangan pod ilang tubig. So ang gibuhat sa kuan sa taga Crossing nagpa-rasyon sila sa kuan kay dako mang crossing, dako mang area, so nagpa-rasyon sad sila kay nakulang pud ilang tubig. So kami pud diri at that time desperas na mo. So kinahanglan mig tubig kay panglimpyo, panghugas sa kuan sa mga tawo nga magdigamo. So nakulang nga mong tubig. So nag-request ko sa isa namo nagtawag ko sa isa ka konsyal namo. Nagpahigayon sab kuno og rehabilitation sa pipila ka mga tubo sa tubig ang LGU, hinungdan nga mas nalangan og balik ang ilang panubig. Apan gihimakak niya nga naigo sa Hulaw ang ilang barangay. Hinuon aminado man siya nga nakasinati sila og kainit sa panahon, pipila ka semana na ang nakalabay. Nakuangan, pero ignon man ni hubas. Wala gyud, sobra sa ganang ignon nga hubas kay kining Agusan River. Murag mo na siya ang kuan. Mo na siya ang one of the source sa tubig. So murag ug mubas na siya, wala na gid may tubig. Naaman siya. Sa karon balik normal na kuno ang aga sa tubig sa duha ka mga barangay. Human nga na-repair na ang mga tubo ug ang water pump nga ilang ginagamit. Pag-aghat sa mga opisyal sa mga residente nga tipiron gihapon paggamit ang ilang tubig aron adunay magamit panahon nga moigo man galing ang Hulaw. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Unom ka mga sakyanan ang nagkarambola. Lakip ang upat ka mga bao-bao. Human nawad-an matud pa og break ang usa ka truck sa Davao City. Nagdugsing na ang posisyon diining mga bao-bao. Human nadaro og truck sa Crossing Elyong, Tibungco, Davao City. Alas 2:30 Martes sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon ana sa Barangay Road sa Tibungco ang unom ka mga sakyanan. Pag-abot sa pabahadang dalan, gayong nawad-an og preno ang tractor nga gimaneho ni Lord Derek Kamanzi tungod matud pa sa kabug-at sa karga niini. Hinungdan nga nabanggaan og nadaro niini ang gisundang aluminum van ug upat ka mga nakaparadang bao-bao kilid sa highway. Hinoon nagkasinabot na matud pa ang tanang partido nga ang nakabanggang truck baoy mobayad sa galastuhon sa pagpaayo sa tanang nadanyos nga sakyanan. Gikabiliban ang usa ka iro nga aspin sa usa ka trail runner human kini malampusong nakasaka sa summit sa Mount Apo sa Davao del Sur. Apan dili diay kini ang unang higayon sanglit ikapilang higayon na nga nakasaka sa pinakataas nga bulkan sa nasod ang aspin nga ginganlan og Sara. Atong sayron ang iyang istorya sa report ni Argil Relator.
Sa mga nagpabiling drawing gihapon, ang goal nga makaabot sa tuktok sa Mount Apo. Lupigan pa di ay mo ni ining usa ka iro nga ikapilang higayon na nga naabot ang summit sa pinakataas nga bulkan sa nasod nga mao ang Mount Apo. Siya ang 4 anyos na nga iro, ang gingan lang si Sarah nga alaga sa trail runner nga si Arnie Macanieras nga taga Kapatagan, Digo City sa Davao del Sur. I-adapt na mo siya since ano pa siya gamay pagyatek sa kong igsuon. Tapos nakahiligan na niya magkanang sabay-sabay. Nag-start siya sa umalang, mag-uban-uban. Hantod, medyo didako siya, mga siguro isa ka tuig kapin na. Nagsabay-sabay na siya, ginasabay na ko sa day hike, sa mga minor climb diri sa Kapatagan. Sisiw na lang matud pa kang Sarah ang day hike. Gani, kung makita ang iyang ferdad nga mag-prepare na para mag-hike, matik na matud pa nga musunod dayon si Sarah. Gani, nagasabay-sabay pud si Sarah og jogging sa iyang ferdad, isip training na sab. Say man gud mo sabay siya, murag makita pud sa guest na murag security. Makita niya Laguna, kung maulahimi, ginabalikan mi niya, tapos naragid siya sa group, murag ginasecure niya mga guest na musakag sa amin. Non-flavored biscuits lang matud pa ang ginakaon ni Sarah. Kinilang, solved na ang iyang kusog sa pagsaka sa pinakataas nga bulkan sa nasod. Tambag ni Ferdad Arnie sa ubang fur parents. I-socialize para friendly sila. Dili sila mamaak sa uban. Para same kay Sarah na basikin sa lang nga guest, yan lang na si Osimoto na mag-climb pero familiar na niya mga kauban ako. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa patay, duwa samdan human nag-overshoot ang gimanayong motor nini sa Zamboanga City. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa kay Anthony Manikap. Human matud pa, nag-overshoot ang gimanayong motorsiklo niini sa barangay La Paz, Zamboanga City. Samtang samdan ang duwa niini nga angkas, sumala sa kapulisan. Pauli na gikan sa usa ka resort sa maong lugar ang tulo ka biktima diyang pag-abot sa pabahadang bahin sa dalan, didto na nahitabo ang aksidente. Sa kakusog sa impact, nalabay ang mga biktima og naigo matud pa sa punuan sa kahoy ang ulo sa driver nga posibleng hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang gidala sa ospital ang nasamdang biktima. Pahimangno sa kapulisan nga maghinay-hinay ilabi na sa mga paduluhog nga bahin sa kalsada. Actually, chinegan ni Pila Ponel sila yung mga side mates na kay na manaday data aksidenta, no? So, ay mga tanda kani ali anda na lapas and while pabahada sila, so careful lang agad na kwan na di lang manihada. Actually, Usa ka barangay tanod sa Malungon, Sarangani, dakpan sa Davao City. Human nagdala-dala og baril nga walay igong dokumento. Pakyas nga makalusod sa Task Force Davao Checkpoint sa Barangay Sirawad, Davao City ang pick-up nga gisakyan sa usa ka Paulino Moral, barangay tanod sa Banati, Malungon, Sarangani Province. Diyang nakitaan kini nga dunay dalang pusil alas 10:30 Martes sa gabi. Nakita matud pa nga nakagawas ang tumoy sa handle sa pusil sa gisudlang sling bag diini. Nasayrang usa kini ka .45 nga pistola nga dunay magazine og 11 ka buhing bala. Nakuhaan pa kini og usa pa ka laing magazine nga dunay 12 ka buhing bala. Walay na presentang dokumento ang suspect. Busa mag-atubang siya og kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikalipay sa mga residente sa hilit nga lugar sa Malapatan, Sarangani ang gimuntar nga water system ug health station sa ilang komunidad. Gi-turnover na sa sitio Kamaging, Barangay Daan Suyan ug sitio Ulufitam, Barangay Upper Suyan sa Malapatan, Sarangani ang water system ug health station building sa ilang lugar. Ang bagong water system ang katabang matud pa sa mga residente aron accessible na kanila ang limpyo nga tubig mainom ug mas dali isabang access sa healthcare services. Sanglit aduna na sila health station sa ilang lugar. Gigahinaan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC ug 2.5 million pesos ang pondo nga sa health station. Samtang nagkantidad og 1.5 billion pesos ang water system nga nagikan sa DTI.
Tinguha sa malapatan LGU guban pang government agencies nga mahatag ang uban pang panginahanglanon sa mga residente sa mga lagyong dapit. Kapin 40 ka mga bag-ong pusa nga pawikan ang gibuhian sa usa ka beach resort sa Labason, Zamboanga del Norte. Ginahinayan og buhi sa mga personay sa Municipal Agriculturist Office sa Labason, Zamboanga del Norte ang 49 ka mga bagong pusa nga sea turtle o pawikan sa baybayon sa usa ka beach resort sa maong lungsod. Matud sa buhatan, ang maong mga sea turtle girescue nila human mapalgan kini sa mga opisyal sa maong lungsod nga nagkamang-kamang sa walay sakto nga direksyon sa maong beach resort niadtong January 16. Gilayon nila ang gikordon ang lugar o gipaubos sa assessment una gibuhian sa dagat. Paymangno sa lokal nga kagamhanan sa Labason ngadto sa mga coastal community nga kuno galing makakita og susamang endangered species gilang i-report kini sa Municipal Agriculture Office, Menro o saban pang otoridad aron ma-rescue ug maprotektahan. Pipila ka mga mananagat sa malapatan Sarangani kansang bangka na danyos sa naitabong linog ni adtong milabayng tuig nakadawat og libreng fishing equipment gikan sa BFAR Region 12. Napulo ka mananagat nga taga malapatan Sarangani ang nakadawat og fishing equipment nga nagkantidad og kapin 1 million pesos. Sila katong mga mananagat nga labing naapektuhan sa naitabong linog diatong Nobyembre sa milabayng tuig kung asa na danyos ang ilang mga bangka. Lakip sa ilang nadawat ang 23-footer fiberglass motorized boat, marine engine, accessories sama sa solar panel, radio, marine navigation light, life jacket, tuna handline o guban pa. Ang pagpanghatag sa mga fishing equipment ilawom sa Special Area for Agriculture Development, KONSAAD program. All out na ang training sa new generation of Sangre sa giatangang Kapuso Epic Series nga Encantadia Chronicles Sangre. Apa nagpahimangno ang GMA Entertainment Group kalabot sa peke nga auditions alang sa series nga mikatag online. Ane report. Sangre mode on sila Bianca Umali, Kelvin Miranda ug Faith Da Silva. Ganing back to new training sila isip pagpangandam sa upcoming Kapuso Epic Series nga Encantadia Chronicles Sangre. Last year pa nila gisugdan ang nagkariang training alang sa mga fight scene. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Iba talaga pala yung feeling ng wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga yung galaw broad. So yung wushu na movement, parang yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Kauban nila sa pagbansay ang lain pang cast nga sila Shuvi Etrata ug Bianca Manalo nga bag-uhay lamang nagbakasyon. Ibang klase yung fight training, yung talagang Team Philippines yung nagtitrain sa amin, di ba? So nakaka-proud. Kalabot sa upcoming Kapuso Epic Series, nagpasidaan sab ang cast ug produksyon sa mikatag nga post sa social media nga open auditions matud pa alang sa show. Sa ilang opisyal nga pahayag, gikondina sa GMA Entertainment Group ang mga nagpaluyo sa mikatag nga fake audition alang sa Encantadia Chronicles Sangre. Dili otorisadong gigamit sa giingong scammer ang pangalan sa GMA Network aron makapangilad. Gipahibalo sab ang publiko nga walay nahitabong audition alang sa serye. Magikan lamang ang bisan unsa mang official announcement sa mga official social media account sa GMA. Napakarami po ang nabibiktima ng mga posts na ito, ng mga fake news na ito tungkol sa aming open auditions. Sana po maging mas maingat po tayo, wag po tayo agad-agad magbibigay ng personal information, wag po tayo agad-agad kakagat sa mga sinasabi nila at wag tayo pupunta kung saan-saan. Samtang matud pa ni Bianca, road to recovery na ang boyfriend nga si Ruru Madrid nga giubanan niya sa ospital ni adtong weekend. He is currently resting because he was advised by his doctor to rest. But rest assured, everything is okay with Ru. Kailangan lang niya talagang wag gumalaw at wag mag-isip. Ibigay muna ni Sandra Yes, kay Black Rider. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.